Kapiling natin ang isa sa mga abogado, petitioner ho siya doon sa ilang usapin may kinalaman sa kalagayan nitong si former President Rodrigo Roa Duterte. Attorney Mark Tolentino, welcome sa Bombo Radio Philippines. We're nationwide and worldwide. At si Bombo Dennis Hamito po ito. Makikikumusta ho kami tungkol doon sa inyong mga isinusulong na petisyon dyan sa korte, and of course yung mga impormasyon po ninyo hinggil sa kalagayan ni former President Rodrigo Duterte. Please go ahead, attorney. Yung kay President Duterte, of course, we believe naman na yung paghuli sa kanya is unconstitutional and illegal yon kasi nakalagay naman talaga sa ating batas nakalagay kasi sa ating batas na hindi mo pwedeng hulihin basta-basta kahit may warrant ka kasi kailangan dadaan muna sa local courts. Yun ang first requirement. Dadaan muna sa local courts to check kung valid ba yung pag-aresto sa kanya, legitimate ba yung warrant of arrest bago siya pupunta sa Netherlands. Yun naman talaga ang stand natin na hindi nasunod yung Rome Statute, hindi nasunod yung rules about sa pag-aresto ng isang tao under the warrant of arrest na kailangan dadaan sa domestic courts. So, para sa amin, that is unconstitutional and that is also. Okay. So, ito na lamang yung panig ho ng Senado ay merong resolusyon naman para hilingin ang humanitarian consideration for the former president. Kayo bilang isa sa mga nagsulong ng mga petisyon na kahintulad nung para sa welfare nitong si former President Duterte, ano ho ang inyong masasabi rito? Yung resolution ng Senado, it is just an expression of their manifestation of their expression. Yun yan. So, it will not compel the ICC to follow the decision. But it is a manifestation. Ang ibig sabihin doon, it is just a request. Request yun, but hindi ibig sabihin na sundin yan ng ICC because the ICC is an independent body. Hindi nga under yan ng Supreme Court, hindi yan under ng Philippine government. Lalo na ang Philippine government is not a member of the ICC. But it is just a manifestation of support, expression of their manifestation to the ICC na sana bigyan nila ng consideration yung kanilang gusto at yung kanilang request. Okay, so in effect, ano ho magiging treatment dito basically ng International Criminal Court? Ito ba i-note nila, i-archive, or anong treatment, attorney? Ang ibig ko sabihin, hindi mandatory na sundin yan ng ICC, hindi compelled ang ICC na sundin yon kasi in the first place, hindi naman covered ang ICC sa Philippine government. Number one, ang Philippine government is already nag-withdraw ng Philippine government noong 2019 sa ICC. So hindi na member ang Pilipinas sa ICC. Second, hindi naman under ang ICC sa gobyerno. So therefore, ang Senado hindi pwedeng pwersahin ang ICC sa gusto nila. But the Senate can give expression anong gusto nilang sabihin. So ibig sabihin doon, maybe the ICC may give factor, i-consider nila yan, but hindi mandatory. Yun ang ibig ko sabihin. I see. Okay. Ito ho, nakabinbin dyan sa Supreme Court yung petition for writ of habeas corpus kay former President Duterte. Sa tingin ho ninyo, anong magiging kalagayan ng naturang petisyon knowing na nando na sa dahig ito si former President, and didesisyonan pa rin para magkaroon ng kumbaga jurisprudence para sa mga kaparehong sitwasyon, attorney? Para sa akin, this is my personal opinion na yung writ of habeas corpus, applicable lang yon kung si President Duterte nasa kapulisan pa, nasa Pilipinas pa. But the Supreme Court cannot dictate or cannot compel the ICC na pabalikin si former President Duterte sa Pilipinas. Kasi ICC is not under the Philippine Supreme Court. Ang under na Supreme Court, yung mga local courts lang. But with respect sa ICC, under siya ng Rome Statute, under the Community of Nations, so hindi pwedeng persahin ng Supreme Court ang
ang ICC na ibalik si President Duterte sa Pilipinas. But the Supreme Court pwedeng gumawa ng desisyon with respect to the legality sa pag-aresto sa kanya, yung mga may liability ba yung mga nag-aresto sa kanya, kasi illegal yun and unconstitutional. Hanggang doon lang. Ibig sabihin, national in scope lang yung desisyon ni Supreme Court. Hindi niya pwedeng presahin ang ICC kung anong desisyon ng Supreme Court. Okay. Ito ho, bilang isang abogado, napag-aralan nyo itong sitwasyon dito sa kaso ni former President. About ito hong tungkol sa hiling na interim release, hindi man natin masabi ngayon kung saang bansa mananatili si former President. If ever na magkaroon nga ng interim release, maaprubahan ito ng International Criminal Court. Ano ho ang inyong masasabi, Attorney? Ay yung mga expression of interest ng Senado, makatulong yan. Makatulong yan, it can be given factor sa ICC. But sabi ko nga, given factor lang. Hindi ibig sabihin na mapilitan ng ICC, susunod ang ICC sa desisyon ng Senado. Ang purpose ng Senado is just expression of interest, a manifestation, manifestation of expression lang nila yan. So ibig sabihin doon, the ICC may or may not pwedeng factor ng ICC sa kanilang decision, pwede ring hindi. Kasi the ICC is an independent body. In fact, independent sila sa Philippine government. Ayun, Is there any way o kaya a step na pwedeng gawin ng Philippine government para mapabalik si former President Duterte, Attorney? In a diplomatic way. In a diplomatic way, because the President Bongbong Marcos is the chief ambassador of the Philippines. Siya yung the chief ambassador the chief foreign dignitary sa Pilipinas. So, and yung ICC is part naman ng Rome Statute under the Community of Nations. So, ang kayang gawin ng ating presidente ngayon as the chief ng state ng Pilipinas is to express its interest na pwedeng sa Pilipinas dalhin ang presidente, dito siya, mag-house arrest siya dito, during the interim release, dito siya sa Pilipinas. So, pwede yan na gawin ng ating presidente si Bongbong Marcos. Same also sa mga Senado, pwede lang gawin yan. But sabi ko nga, hindi yan mandatory na sundin. The final say is the ICC kasi ang ICC na ang may jurisdiction sa person and case ng kaso ni former President Digong Duterte. But of course, ang tanong ay gagawin kaya ng kasalukuyang presidente ho ito? Ano ho ang inyong masasabi, Attorney Tolentino? Sa ngayon, parang mapilitan siyang gawin kasi nakita natin na hating-hati na ang ating gobyerno. Maybe this time, para makabawi siya sa mga Duterte, pwede niya gawin yan. Hindi naman bawal. Hindi bawal sa kanya na gawin yan. Wala namang threat sa politika si former President Digong Duterte sa kanya. So maybe kung gawin niya yan, it may solidify yung administration ni President Bongbong Marcos and baka maiwasan itong mga gulo-gulo, mga pagkawatak-watak, pagkahati-hati sa ating mga kababayan. Ayun, Okay, so may pag-asa pa rin na makabalik batay ho sa inyong pananaw. Attorney, tama ho ba? May pag-asa na makabalik si former President Digong Duterte sa Pilipinas. But ang final say, ang ICC. Ang trabaho ng ating government is makiusap. The Philippine President Bongbong Marcos, babawi siya ni Digong Duterte na I'm sure kahit na hindi itanggi niya ito, may kinalaman talaga siya sa pag-aresto kay Digong Duterte papunta sa Netherlands. Kasi nakipag-cooperate ang Philippine government. But this time, pwede siyang bumawi ni former President para makabalik siya sa Pilipinas. Same also with the Senate, pwede silang yung expression, baka makatulong yan. But sabi ko nga, ang final say lahat, ang ICC. Kasi ang ICC ang court. Ibig sabihin, the ICC will decide based on law, based on evidence, based on jurisprudence, based on culture or yung tinatawag nila na customs doon sa ICC, based naman sa mga factors aside sa, like example, political and diplomatic factor, maybe the ICC will
decide in favor. But sabi ko nga, ang magdesisyon, only the ICC will decide. Ang gagawin lang ng mga government natin, ng Senado natin, ng Presidente natin is makiusap. But the final say is the ICC. Ayun. With that, maraming salamat po, Attorney Mark Tolentino. At alam ko, marami din ho kayong mga nais pang sabihin. Siguro magkausap ulit tayo, magkaroon ng part 2 yung ating pag-uusap na ito sa mga susunod na pagkakataon. Thank you so much.